Hi guys! Ituturo ko nga pala sa inyo kung paano ako nakakuha ng bahay sa Pag-ibig via acquired assets. So let's talk na! Paano nga ba mag-check ng foreclosed property sa Pag-ibig website? So guys, panoorin nyo to para may idea kayo. Una, pumunta kayo ulit sa Pag-ibig website. So ayan yung link. So i-ano nyo lang yan, lalabas na yun. Mapupunta na kayo sa website ni Pag-ibig acquired asset. Yan, pag lumabas na po yung Pag-ibig file, acquired asset, yan yung mga makikita nyo ulit. Yung mga properties na nasa list ng acquired asset ni Pag-ibig is as is where is. So, ibig sabihin nun, i-accept mo kung ano yung physical status nung property. Occupied ba ito or not. So, yan dyan guys, dapat alam nyo kung ano yung papasukin nyo dito sa acquired asset. Kasi ito yung mga foreclosed property na galing sa dating owner na hindi na nila na bayaran at narimata to sa Pag-ibig. At si Pag-ibig is pinasok to sa bidding sa acquired asset. Kaya may sinasabi sila as is where is. So kung ano yung madadatnan mo doon, kung ano na yung itsura ng bahay, or kung ano yung mga napending na bayaran like Meralco or tubig. So dapat aware ka doon. Yan guys, kaya kailangan talaga is kailangan mong tignan ng maigi yung property. And minsan guys, pagka occupied siya, ibig sabihin nun, yung dating may-ari is nakatira pa rin doon sa property na yon. So yun guys, kaya dapat alamin nyo kung willing ba umalis doon yung nakatira or hindi bago nyo siya i-apply sa Pag-ibig. Pero kung bet na bet mo naman yung property, meron namang procedure dyan kung paano mo papaalisin yung dating may-ari. Mananalo ka naman dyan kung umabot man kayo sa hanggang sa mag-file kayo ng kaso. So pwede mo namang mapaalis yung may-ari niyan sa tamang proseso nga lang. Yung isang properties ng acquired assets, meron siyang tatlong list. Yung first auction, second auction, tsaka negotiate sale. So, ang una natin titingnan dito, noodles count yung first auction. So, ayan guys, yung mga lugar na pwede mong tingnan sa kanya, which is Bacolod, Cebu, Davao, NCR, Zamboanga. Eh, syempre, NCR yung titingnan natin kasi taga-NCR tayo. Yan, yung unang i-open natin. Yung tranche 350 na ang duration ng acceptance ng bid form is February 26 to March 1. So, hanggang doon ka lang pwede magpasa nun. So, i-click muna natin yung series para makita natin yung PDF niya ng mga property na foreclosed ni Pag-ibig na nasa acquired asset. So, ayan. Pagka-open mo ng PDF, mayroong invitation to bid. So, nandyan yung instructions. So, tranche 315 tayo. And then, yung mga nandyan na area is Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Metro Manila, Pampanga, and Rizal. So, ayan. So, and then, hanggang March 1 yung pasahan. From February 26 to March 1 yung pasahan. And then, i-open yung bid box. Doon natin isasubmit natin yung mga form natin ng March 4. So, pagka sa March 4 na yan, i-open na yan. Once na natapos na nila yan, is mag-detect sila sa'yo na ikaw ang nanalo or hindi. So, ayan. Ayan yung mga guidelines, guys, kung paano yung procedure. So, pag nabasa nyo yung mga guidelines, guys, basahin nyo siya ng maigi. Magkagats nyo naman yan kung saan isasubmit, kung saan yung mga lugar na pwede siyang ipasa. Meron namang Mandaluyong, sa Ayala, and then meron din sa location ng Laguna, and then guys, dito sa PDF na to, dito natin makikita yung mga foreclosed na property ni Pag-ibig. So, ayan guys, nandyan yung property number, and then yung address ng property, and then type ng property, and then kung ano yung title niya. So, makikita mo yan lahat dyan guys. So, ayan, kailangan mo lang ng masuring pagbabasa. so, ayan. And then, makikita mo rin kung gaano kalaki yung lot at saka yung bahay na nakatayo. And then, meron din dyan kung magkano yung minimum bid niya. So, dapat pag nag-bid kayo dyan is hindi bababa doon sa minimum na bid niyo. And then, nandyan din yung remarks kung ano yung status nga. Yung lagi ko sinasabi sa inyo kanina na occupied at saka unoccupied siya. And then, yung kung ano na yung ng property na yung status ng property. So, ayan guys. And then, yung ginagawa ko lang naman technique dyan. So, ayan, pwede mong i-google map yung mga property na foreclosed. And then, pag may nagustuhan ka doon, for example, ako, dito ako sa QC, and then yung target ko is Rizal. So, sinesearch ko lang dyan kung ano yung nasa Rizal na property. And then, pupuntahan mo yun. Much better na pupuntahan para makita mo kung ano talaga yung status ng property. And then, kung may nakatira ba o wala. Ganun. And then, pag wala ka namang time na puntahan, ang gawin mo na lang kasi may mga agent yan na nag-o-offer sila ng service to guide, na i-guide yung katulad natin na gusto rin magkabahay. So, minsan pinopost nila yan sa Facebook. Gawin mo yun, i-search mo lang yung ano na yun, yung address na yun ng property. Yun, minsan may nalabas na yan, and then makikita mo yung picture na pinost ng agent. So, ayan ka lang guys. And then yung sunod ko naman na iaano sa inyo is kung paano magpasa ng bid form. Salamat sa panonood!
Sana may natutunan kayo.